Ayan, magandang gabi po mga kapatid ng guro. Ako si Benjo Basas ng TDC. Marami po kasing nagtatanong kaya gusto kong sagutin tungkol po doon sa suspension ng PEI, PBB at RPMS. So po yan, sapagkat yan po ay nakasulat mismo sa Executive Order 61 ng ating Pangulo noong pang June 2024. Pero bago po yan, babatiin ko lamang yung mga kapatid po nating guro dyan po sa Calabarzon. Isa sa mga paborito kong pinupuntahan po yan. Mula sa regional office, division offices, and of course, schools. Nung Friday, dapat kami, meeting kami ng ating mahal na RD. Attorney Bert Escobarte. Di lamang natuloy. Siguro inasikaso nila yung pag-release ng PBB ng mga guro natin sa Calabarzon. Na-release naman yung PBB nung Friday sa maraming mga divisions ng Calabarzon. Matutuloy naman po yan sa Tuesday, December 9. So yung mga leader po natin, papadala po tayo mensahe na sumama yung mga maaaring sasama po sa Tuesday din po sa kain, syempre. So, batin po muna natin yung mga kapatid natin dyan sa Bundukan National High School sa Nasugbo, SDO Batangas, lalong-lalo na sa kapatid na Annalisa Dueñas. Of course, yung mga kapatid natin sa EP Tirona Integrated School ng Kawit, SDO Cavite, lalong-lalo na sa ating kapatid si Ma'am Daisy Sulit ng Guidance Office. Siyempre, yung mga kapatid natin din sa Amityville Elementary School sa Montalban Rizal, no? Si kapatid na Hermes Choi Hentina. Ayan po. Tiga Calabarzon, ha? Maraming salamat po sa buong suporta ng ating mga kapatid dyan sa Calabarzon. Well, going back to the question of suspension of PEI and PBB, una-una, ang gusto kong sabihin po sa inyo, don't worry. Hindi po damay ang PBB 2023 sa suspension po nito dahil ang suspension po ay nilabas anon lamang pong June 2024. So hindi naman ito retroactive. Yan ang dahilan kung bakit po hinihintay po natin mga taga Metro Manila, mga taga Region 2, Region 10, Region 13, ito pong PBB na nakuha na ng mga taga Region 11, taga Region 3, Region 4A, Region 6, Region 7, Region 8. At iba pa, no? Hindi ka nabanggit ng iba, hindi na po ito kasali doon sa suspension. Ang isang maapektuhan po nito yung PBB for 2024. Kasi take note po, ang ginagamit po natin yung performance natin ng school year. Kaya nga po, noong nakaraang taon, wala po tayong RPMS. Late na late po, lumabas yung PMES po natin. Kasi kasama yung RPMS dito po sa sinuspend ng EO number 61. No po, no, kasama yan. PBB, PEI, RPMS, no, lahat po yan ay magkakasama. Dahil yan ay galing doon sa mga executive orders na nilabas nito ang panahon ng ating Pangulong Aquino. Of course, no, ang ating punto naman sa RPMS, mahirap ito masyado, hindi ito practical, hindi ito makatarungan, no, at hindi ito realistic. No? Kaya sabi niya po natin, ibalik na lamang dapat sa past. Yun yung isa nating issue dyan. Ano? Kaya nga tayo, sinasabi natin, ano, yung PBB ay ginagawang justification ng pagpapahirap under this IPCRF, under this RPMS rule po, under the PTST. Pero nakita nyo, yung pinalitan yung RPMS, ginawa PMES, no? Ganun pa din. Mahirap pa din. Hindi pa rin natin ito sukat, maunawaan kung bakit ganito po kailangan sumit yan ng mga guro. Of course, dahil hindi naman po talaga tanggal yung puno na basis po nito, which is yung nga pong PPST. No? Yung 37 indicators na hinihingi po sa atin ng ating IPCRF. Ngayon, mas lalo pa, no, dahil kasama po yung NCOY at saka COY dito po, no, doon sa ECP po natin. Pero hanggang ngayon, wala pa pong pamalit. Hindi naman po maaaring alisin lang basta isang benepisyo, incentive para sa mga empleyado ng gobyerno na walang pamalit. Wala pa po itong pamalit. Yung PEI naman, noong 2024, ibinigay pa rin. Natanggap pa rin natin yan noong December 2024. Ang issue po natin ngayon, December 2025. Ngayon po ay meron na pong letter of request, yung BBM, and waiting for the approval of the Office of the President para i-grant yung release nitong PEI 2025. Ibig sabihin na even yung BBM ay pabor naman na ito ay ibigay pa rin ngayong 2025. Kung tayo mag-alala, binabantayan po natin itong lahat.
Hindi naman tayo makapapayag na basta na lamang ito aalis. Gusto ko lamang kong balikan mga kapatid, no? Ito ay nung 2024 pa, hindi lang naman po natin napapansin. Kaya yan po yung invitation ng PDC sa bawat isa, di ba? Maging critical po tayo, maging mapanuri po tayo, magbasa po tayo ng mga polisiya, i-engage natin ng mga policy maker. No, again, sa Bundukan National High School din po sa Nasugbu, Batangas, Amityville Elementary School ng Montalban, Rizal, E.T. Tirona Integrated High School ng Kawit, Cavite. Maraming salamat po, Calabarzon sa habang panahon. Kita-kita po tayo soon. Sa lahat po, ating mga kapatid na guro sa buong bansa, huwag po tayong mag-alala. Tulungan po ninyo kami, samahan po ninyo kami, bantayan natin ang mga benepisyong ito, bantayan natin ang ating karapatan, bantayan natin ang ating dignidad at ipaglaban. Kaya po, ulitin ko po ang aking paanyaya, join TDC. Promise, masaya dito. Mabuhay po tayo na. Thank you and happy Sunday.